2025. May nanalo na 50 winners ng tig to 2,000 pesos. Ang nabunot sa week 2 ng GMA Radio Digital Send In Promo. Ang resibo panalo. Congratulations kina Cesar Flores, Janine Miriel Tago, Arthur Joseph Javier, Mercuriano, Jennifer Antonio, Jessamy Apigo, Francisco B. Parica, Maricel Tumawar, Maria Teresa Ahul, at Don Van Nicole De Leomo. O patuloy lang na mag-send ng entries ha. Makaisa ka na sa susunod na mananalo ng 2,000 pesos sa following week. Sa Grand Draw, may chance ka pa rin manalo ng up to 1 million pesos. Tax free. O diba, easy money, easy money. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hagit sa atin na Alexandra Boss, Celine Plus, Enerbon Z-Plus, Rexlol Forte, Remsol Vitamin Boost, Conditioner, Sunsil, Super Radio AM Nationwide, at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit number FTEB-243600 series of 2025. Barangay 11:56 atong oras. Paniud to na. Ako bago lang ko nagkaon ka barangay. Naniud to na si Papa Chab. Sunda ikaw po diha kay Barangay Love Stories na in a while. Tawagong tag-idaran ba? Actually, ako ba ma-hurt? Pero si Papa RD, dili ta ma-hurt anang tawagong tag-idaran. Because, ang idaran, wala naman na. It's just a number. Ang importante na baskog imong lawas. Idaran imong age. Pero ang imong lawas, nag-sick. Naging mga bata galing. Bata pa edad, pero idaran nagkon. Idaran na o panglihok-lihok. Ang sikreto ni Papa Arnie nga, ipahibalo na ko sa inyo ha, si Papa Arnie, inom of EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule. Tsada kayo ni mga kabarangay, kayo ano, immune booster mo. Immune system, di ba? Immune system mo, hindi mo protect sa mga nagkalinlaing ng mga balatian. And this is a total health supplement. Tapos, upanan din ni Papa Arnie mga ginagmay nga mga health-conscious diet na. Ay, nang ginagmay, ginagmay. Health conscious diet, tapos walking dayon, basketball dayon, diba? Exercise. Kaya ka man na, EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule niya, healthy diet and regular exercise. Kaduha mo inom si Papa RD og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule kada adlaw 30 minutes before meal. Mo na magpabilin gyud si Papa RD. Kaya sa pag nilang idaran, Papa RD ang papa na masarap papakin. Di ba? Hi mga kapuso, I am Angel Guardian. Digital piracy isn't just about copyright infringement. Pag nanood ka sa pirate sites, nako-compromise din ang iyong personal data at security. Mag-ingat tayo online. Stream responsibly, fight piracy. Uy, alam na di ka ba? Ay, kolesterol mong ko ba? Matod pas doktor. Bantong ra ang itong nagbuhat ng basketball. Doon na kadaganan ako score. Gihangan ko kumayo. Uy, delikado na ba? Mo ba na ba kay blood pressure na? Dahil sa'yo panyawan ni galing ba yun? Ako na suwayan ba? Gusto na may ikaw duwa ba? Pura makagwa ka puya, pura makagdumakila. Sid Panyawan with Garlic. Gigama sa Sid Marketing Incorporated. Basta FM, barangay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Halata kaya sa'yo, bigla na lang nagbago yung reaksyon ng mukha mo nung nalaman mong may mga anak na ako eh. Kasalanan ko rin naman kasi. Akala ko, nabanggit ko na sa'yo nun, pero hindi pa pala. Ayun, nagulat ka tuloy. Nakakagulat naman kasi talaga. Pero non-negotiable ko kasi ang may anak na, Max. Pakiramdam ko kasi, may kahati ako sa atensyon mo pag naging tayo. Siyempre, mga anak mo yan. Tapos, lang ba ako sa buhay mo, di ba? Ang pakikipagkompromiso sa ating karelasyon ay napakahalagang bagay upang magtagumpay. Ang isang pagsasama, hindi lang ikaw ang dapat na nagpapasya kung meron kang masasaktang isa. Ikaw, kabarangay, marunong ka bang makipagkompromiso? Pakinggan ang kwento ni Ana sa Barangay Love Stories #GLS Kahati ng Puso.
12 in punto sa atong oras. Barangay Love Stories na. Bani ko ninyo diri B. Mura nagmanya. Manya gid bitaw ko ka barangay. Sa inyo ra man buko manya. Mo nang manyahan sa tamo no. Bani ko ninyo. Join me sa programang Barangay Love Stories sa Barangay FM 100.7. Naka-Facebook Live na buko sa Barangay FM 100.7. Cagayan de Oro Facebook page and sa Papa Chubs FB page. Paki-like and follow, please. Barangay Love Stories na sa Barangay FM 100.7. Stronger together forever. Sa mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Dito, Janrel Day, below po, Alona Bangkong Noblesa, may pagpaminaw. Mayong Otto, Florentino, Toras, may pagpaminaw sa inyo ha. Hoy, si Papa Chubs ne! Ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak. ligaya at lungkot. Sa ala-alay, masinop na inipon. Shout out sa mga taga Mohon, Birada. Birada tadiha. Ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig. Reggie Macarandan, hello po. Yaman ng ala-ala sa buhay mong paglalakbay. Solibet, hello po, may pagpaminaw diya sa may Makanan CDO. Shai Lastimosa. Watching live from Zone 5 Kinawi. Shoutout Lastimosa family, Valdesco family. Perong family og pag-greet ko, happy birthday sa kayaan natin Marlon Cabigon, thanks sa pagbasa. Solibet Gabi, you're welcome. Shoutout ko sa taga Camiguin Island. Hello po, may pagpaminaw. Ang diwa ay hayaang maglakbay. Kwento ng pag-ibig at ng buhay ay panahon sa isip ko, sa puso mo. Pag-ibig
Hi, Alice Humiliada, may pagpaminaw. Wala na rin ang trauma. Pakishare atong Facebook Live, pakishare. Ngunit mapaglaro ang kapalaran, papadudot. Dahil kung kailan hindi ko naman hinahanap ang pag-ibig, ay ako naman ang nahanap nito. Nang dumating sa buhay ko si Max, papadudot. Lakasan mo pa, bossing, pang papugot stress para more panalo pa. Mira, boss. Nald Navarro, pasanood ko ni Ronald Navarro, Tagaliong Ginsiliban, may pagpaminaw. Shout out from Tribal Village, Kuwene, Kaymahan. Hello po. Uy, Daisy, Andela, Dave, Erio, Tibillarin, pasanood ko ni Ronald Navarro, Tagaliong Ginsiliban. Mag-load sa ko, kabarangay, ha? ito ng sea salt latte ang gusto ko. Mukhang masarap yan eh, kasi hindi mo naman yan magiging paborito kung hindi. Pero parang lahat naman yata sa cafe na to masasarap eh. Pati na tong mga cake nila oh. Alam mo, di talaga ako mahilig sa matatamis, pero mukhang mauubos ko tong isang slice ng cheesecake nila. Hindi kasi ganun katamis eh. Pwede sa mga 30 na. Ikaw talaga? Puro ka biro. Uy, hindi yun biro ah. Mga ganitong edad, 35 pataas dapat control na yung blood sugar. Mahirap na, baka maaga tayong sumalangit. Ay, hala, huwag naman. Biro lang, sa maaga sumalangit. Ayoko pa rin naman kasi nga gusto ko pang enjoy yung buhay ko. Saka para maalagaan ko pa nung gusto yung mga anak ko. Ha? Anong sabi mo? May mga anak ka na? Naku, hindi ko ba yung nasabi sa'yo sa chat? Magugulat ba naman ako ng ganito kung nasabi mo? Wala kang nasabi na may mga anak ka na pala, Max. Pasensya ka na. Pagsaba, lagi, Max. Meron na, dalawa. Dalawa pa talaga. Oo eh. Mga anak namin sila ni Valerie, yung ex-partner ko. Pero wala na kami ngayon. Aba, dapat lang. Kasi bakit ka ngayon makikipag-date sa akin kung kayo pa, di ba? Tsaka, lakas naman ang loob mong magpakalat-kalat sa dating app. Single naman na talaga ako dahil matagal na kami tapos ni Valerie. Siguro mga 2 o 3 taon na. Single ba ka? Alice Humiliada, hello po. Na edad 6 at 4 na taon. Si Valerie ang nag-aalaga sa kanila tapos sinusustentuhan ko lang sila. Anshan, hello po. Tama naman na hindi mo tinatakasan ang responsibilidad mo sa mga anak mo. Oo naman. Pero, yun na nga. Ayun na nga. Hindi naman porket may anak na ako hindi na ako pwedeng humanap ng bagong karelasyon, di ba? Wala naman siguro masama doon. Besides, ilang taon na rin akong single. Kagaya mo, tapos na rin kami ni Valerie at sa mga anak na lang namin ako may pakialam. Kaya ako nasa dating app para makipagkilala. Tapos ito, nakilala kita at magkasama tayo ngayon. Tama naman at wala naman talagang masama doon, lalo na pareho naman tayong single. Pero kasi Ayaw mo na sa akin dahil may mga anak na ako. No? hindi naman sa ganoon. Yun. Halata kaya sa'yo. Bigla na lang nagbago yung reaction ng mukha mo nung nalaman mo may mga anak na ako kasalanan ko rin naman kasi akala ko nabanggit ko na sa'yo nun. Well, hindi pa pala. Ayun, nagulat ka tuloy. Nakakagulat naman kasi talaga. Pero non-negotiable ko kasi ang may anak na, Max. Pakiramdam ko kasi, Hi! pag naging tayo. May pagpaminaw. Ano yan? Tapos sino lang ba ako sa buhay mo, di ba? Kaya buti na lang nabanggit mo pa rin sa akin ang tungkol sa bagay na yan bago pa lumalim ang kung ano mang meron tayo. Oh! Pasensya ka na talaga. Papadudod, gwapo at mabait naman si Max. Nagtatrabaho siya bilang agent sa isang BPO company sa Ortigas. Single for 3 years pero may 2 anak sa previous partner niyang si Valerie. And to be honest, after kong malaman yon, ay nag-alangan na ako na ipagpatuloy ang pakikipag-communicate sa kanya. Sigurado na kasi ako noon sa sarili ko na handa na akong pumasok ulit sa isang relasyon pero hindi naman sa lalaking may anak na. Kabilin-bilinan din noon ng mama ko na humanap na lamang ako ng single at matino kesa may anak sa dating karelasyon. Dahil Rovilin! mabibigay sa
Shout out! atensyon at pagmamahal niya keso mas matimbang pa rin sa puso niya ang mga anak niya. Kaya nga, tinapad ko na noon si Max na ayaw ko nang makipagkita sa kanya pero nang makaawa siya sa akin, nabigyan ko pa siya ng pagkakataon. Nagugustuhan na raw kasi niya ako at gusto ko na rin naman siya. Kaya naman, hinayaan ko na lamang siyang niligawan ako at hindi nagtagal ay nakuha naman niya ang aking loob. Napamahal na siya sa akin at naging kami, tapos ay nag-decide na kaming mag-live-in. Bali, nakahanap kami ng one-bedroom apartment sa Cubao na agad naming nilipatan papadudot. Abi ko magdili, nag-live-in man lagi. Rose Maripal, Papa Chows, pwede mga ipanyod to diya, mingaw kayo pa masahiro sa sikat padjak. Agoy di ay. Yes po. Pon. Pag nasa gate na kayo ng subdivision namin. Papa Chops, pa shout out Gabi family and Sunday family, may pagpaminaw. Aba. Salamat po. Sino ang kausap mo, ano? Yung magde-deliver ng mga binili nating furniture last time sa mall. May araw na ba yun? Bilis nilang mag-deliver. Oo naman. Sabi naman sa'yo, di ba, mabilis lang sila, kaya nga gustong-gusto ko rin bumili. Ay, sa wakas, magmumukha ng bahay itong apartment natin. Malalaman na natin ang mga gamit. Excited na ako. Oo nga eh. Ako rin, excited na rin ako. Basta, ako nang bahala sa pagbubuhat at pagtutulakan. Oo naman. Huwag mo kong aasahan dyan kasi tingnan mo nga itong katawan ko. Patpatin. Kumpara naman sa'yo na malaki yung mga muscle mo. Oo nga eh. Kayang-kaya nga kitang buhatin eh, di ba? Gusto mo sample? Huwag mo nang tangkain, tatamaan ka sa akin. Tsaka, bakit mo ako bubuhatin? Ano ko, bata? Uy, bakit? Bata lang ba ang binubuhat? Para sa akin, oo. Tsaka, mamaya baka masyado tayo malibang tapos biglang tumawag na lang sa akin yung magde-deliver. Speaking, ayan na yata. Kunin ko lang yung phone ko para masagad ko na. Ay, naku, hindi naman pala sa akin yung nagre-ring. Mukhang sa akin yata yun. Teka, kunin ko lang ah. Oh. Si Valerie? Ha? Bakit siya tumatawag? Hindi ko alam. Eh, buti pa, sagutin ko muna. Sige. Hello, Valerie? Bakit ka napatawag? Max, nasan ka? Ha? Bakit? Nandito sa sa apartment namin ni Ana. Bakit? Anong sabi niya? Teka, ila-loudspeaker ko para marinig mo. Pwede bang pumunta ka rito sa ospital? Ite-text ko na lang sa iyo yung address. Ha? Bakit? Sino nasa ospital? Yung bunso natin. Ano nangyari sa kanya? Mamaya ko na lang ikukwento. Hinahanap na ako ng tutor eh. Ako lang mag-isa rito. Pumunta ka na, please. Hinahanap ka na rin ng anak natin eh. Kanina pa siya, papa ng papa. Please, Max, kailangan ka ng anak natin. Oo, sige, pupunta na ako. I-text mo sa akin yung address ng ospital, ha? Hintayin niyo ako. Sige, salamat. Aalis ka? Oo, kailangan daw ako ng anak namin. Pero, kailangan din kita rito. Paparating na yung delivery truck. Paano ko bubuhatin yung mga gamit dun? Magpatulong ka na lang muna sa kanila. Bayaran mo na lang. Pili, pagpili. Ikaw na muna bahala. Hala! Pero kailangan ko talagang umalis eh. Pili girl, pili girl. Ito yung bunso namin. Tsaka, hindi ko alam kung bakit kaya kailangan kong pumunta doon. Wala naman akong magagawa eh. Bang alis ka na talaga, eh di sige, umalis ka na. Ana, please. Intindihin mo naman sana ako. Ano ko na yung pinag-uusapan dito? Papadudot, bago ko sinagot noon si Max, ay ilang ulit niyang sinabi sa akin na hindi ko raw magiging kahati sa kanyang atensyon ng mga anak niya. At naniwala naman ako dahil nga mahal ko na siya ng mga panahong yon. Pero iba pa rin pala kapag may mga biglaang sitwasyon katulad na lamang noong emergency na nangyari sa anak nila ni Valerie. Kaya kailangan niyang pumunta sa ospital. Dahil sa labis na pag-aalala sa kalagayan ng anak niya ay iniwan ako ni Max. At hinayaan na ako lamang ang umasikaso sa paglipat namin. Sakto pa naman at dumating noon yung truck na nagkakarga ng ilang malalaking furnitures na binili namin sa mall noong
Ubalik ras Papa Dudut ka barangay, but this time si Papa Chubs muna. Awa lagi girl. Girl. Kung naminaw pa kasi mong inaharn nga dito kas lalaking nga kanang kwan, wala pa siya wala siya previous nga relationship, wala yung anak. So dili yung tayo danay mong ma-feel. Pero since nisulod naman ka ng sitwasyon, dapat kini mo dawaton nga nagi mga times nga butang nato no na sila yung mga family bonding, kailangan siya sa iyang anak, sumuad to gud si imuhang partner didto. Wala gi kay choice ana kung dili magsabot ka imong sabton, total wa man sadya na makak sa imuha, diba? Sinyales sa mga lalaki nga dili cheater, kung naay manawag sa ilaha ilang loudspeaker tapos padunggo ng uyab, kana di na sila mga cheater. Di ba Wendy, kaduan ya sa may Lumboy Indahag? Kaduan and Pamisa family, thanks po, God bless. Again, nothing against sa katong mga same og situation kay daghan man ay anak ka barangay. Kanang nanay anak before tapos nakita laing partner tapos okay man po dang ilang pamuyo. Ang pagdawat lang yun, no? Ang pagdawat nga nanay anak daan, ang divided attention. Lisod siya, pasagdan niya iyang anak. Nabiya sa ospital ka barangay, tapos nangita sa papa. Pasagdan lugar, kaya iyang unahon nga mag-arrange dito sa mga furnitures. Unsa man be, tubag mo be. 12:23. Okay na ko din, ako usapon. And check is brought to you by Palmolive Naturals. Try the new Palmolive Naturals. Now with 2 times natural concentrate versus Rovilin, shoutout sa kong Papa Bruni ko dito sa Huloy Mainon, Dalagete, Cebu. Papa Chops. Oy, bato na ba kong Cebu karon? freshness with Colgate Fresh Confidence. Bato kong Cebu. Sa city ra ko. 100 Bato kong Cebu. I'll be there for the next 5 days. Pero balik ra ko mo, balik ra sa Papa Chops. Lisod sa dita mo balik, watay kwarta, joke lang. Balik ta kay Barangay FM ba ya? Forever ba ya? Na ako sa Cebu. Nets Balihera. Aizel. From Bohol. Mamencho Magsalos diyan sa may Galimba Peanuts. Kala kayo ka barangay ha. Mag-load sa si Papa Chops kaya kailangan ako makuman by alas 2. Ay, kaya alas 5 akong flight. Invoice ng alinman sa mga nabanggit na Alaksan FR products. At least 30 pesos ay katumbas ng isang raffle code. Takot na mga kabarangay. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaksan FR, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series of 2025. Uy, nakadumog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit tayo sa kalami og sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginaulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ito na ang GMA Radio's digital promo. Resibo Panalo. 50 winners ng tig 2,000 pesos. Ang pupunutin linggo-linggo at may chance pang manalo ng up to 1 million pesos sa grand draw. Easy lang sumali. 1. Bumili ng participating products worth 30 pesos at itabi ang resibo. 2. Magpa-register at isubmit ang photo o scanned copy ng iyong resibo sa GMA Radio Promos and Events official Facebook page. At 3. Hintayin ang raffle codes. O diba? Easy sumali, easy money. Merry ang Christmas kung may resibo. Dahil pwede ang iyong resibo panalo. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaksan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Crimsalt Vitamin Boost Conditioner, Sunsalt, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Visit GMA Radio Promos and Events official Facebook page for complete details. Summarized from December 14, 2025 to January 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-243600 Series
stories of 2025. Naka-Facebook Live gyapon si Papa Chab sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page. Ug daghang kayong salamat ka Barangay ha sa inyong pag-like and follow sa mong mga social media accounts. Sa mga engagement, sa mga comments, sa mga likes, sa mga shares. Salamat kaayo. Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro Facebook page. Mao na among Facebook page ka Barangay, among YouTube channel at Barangay FM CDO, among TikTok at Barangay FM 107_CDO, and may pagpaminaw din sa tuang mga taxi drivers. Kang boss Jerry Kabuhan, may pagpaminaw din sa imo boss. And sa mga van nato din na sa may balingasag no mga bodstrang ko nga mga van. Salamat kaayo. Papa Chops, nagpalit gyud ang Galimbas Peanuts og bag-o nga radyo kay guba na. Permi mapalong ba? Hi to Ma'am Mencho, Mr. and Miss Galimba. Mingaw na mi sa inyong mani. 12:28. Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng movie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll, and so wala yan sa lolo ko. Mga 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Pili na! Drink responsibly. Morning, my dear plants. Hindi. Ito kayo, bakit di kayo matuloy? Hindi. Sorry, di kita nakita. Nagalit ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care and the facilities. Affordable eyewear. Go to EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Hi Tabem, nagunsa pa ka diya Tabem. O ba pa ni 615 Papa Chub, say me og situation sa babae. At first, lisod kaayo dawaton nga naa kay kahati. Pero at the end of the day, gikasal gihapon mi karon. And ang iyang mga anak naapoy respeto sa ako. Aba. Diba? Same rapod na sa ato ang story ka Barangay nga. Medyo struggle pa gyud no. Okay. At first, di ba yung ta siya ganahan, di siya ganahan og kanang naay kahati ka Barangay ba. Pero at the end of the day, nagsila gihapon. Love is blind talaga. Diba? Diba Tabim Diaz nga naa diya sa Ketkay. Hello sa mga taga Ketkay nga nag-ali pa daw kuno ang Pakam Philips. Wow, salamat ha. Thank you po. Pakusgi pa ng radyo para dali ra mo moabot. Dali ra mo moabot og Camp Philips Bukidnon. Papa Chubs, regards ko sa imo. Kamo ba? Tik-atik ikay mo ba? Tikatikon ko ninyo ha. Papa Chubs, watching from Libuna Bukidnon. Ate Burns, diya sa may The Origins, may pagpaminaw. Happy New Year diya sa inyo ka Barangay, no? Happy New Year. And si Papa Veronico diya sa may Hulumayno, Dalagete, Cebu, Papa Chubs. I love Cebu. 12:30, tayo sa lang. Jackson.
100.7 na muna minaw sa 100.7. Barangay FM 100.7. Barangay FM Cagayan de Oro. Forever! Happy 2026, kabarangay! In Cagayan de Oro, 100.7. Ang karugtong ng mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories. Papadudod nag-sorry sa akin si Max pagka-uwi sa apartment namin dahil sa biglaan niyang pag-alis. Tapos ay sinabi niya sa akin na okay na raw ang anak niya na noon ay nalaglag sa hagdanan kaya nabalian ng buto sa binti. Gusto ko sanang magtampo pero nakonsensya naman ako dahil na-aksidente nga ang anak niya. Kaya naman, inunawa ko na lamang. Pinalagpas and eventually ay nagkaayos din kami ni Max. Max Soccer Love! May isang araw na siya ang naging pulong abala sa pag-aayos ng mga gamit sa apartment namin. Gumawa siya ng mga cabinet, nagpintura, nag-set up ng mga karagdagang furnitures na binili namin online at kung ano-ano pa. Butan man si Max eh. Isang araw, pareho kami noon na may lakad ng work rate. Papa Chop, shoutout ko rin sa akong kauban. Papa Chop, si Auntie Abet, o Gante Leo, o Gangkol, namino sa Papa Dudot. From El Salvador vendor, salamat. Sure! Ato ni shoutout. Nagbago kasi noon ang schedule niya na dating panggabi. Palis na kami noon ng apartment nang biglang dumating si Valerie kasama ang mga bata. Magbalik ko siguro ni sila. Alak ka! Paano mo nalaman tong address ng apartment namin? Sarap yan. Ano? Binigay ko sa... Uy, lag! Gragoy ko niya, Ate Burns, babe! Siguro masama doon, di ba? Meron. Kasi tingnan mo, andito ngayon yung babaeng yan. Kasama pa yung mga anak ninyo. Ana, pasensya ka na talaga. Wala lang kasi talaga ako mapag-iiwanan sa mga anak ko kundi dito kay Max. Kung meron lang hindi naman ako dito didiretso. Pero, ayun, wala nga kasi. Kaya, nakikiusap ako. Dito muna sa inyo yung mga anak namin kahit hanggang bukas lang ng gabi. Kailangan ko kasing umuwi sa probinsya dahil na-ospital ang mama ko. Hindi ko naman maisasama ang mga bata dahil alagain sila. Kaya dito mo iiwan. May mga trabaho rin naman kami ni Max. Paano namin aalagaan yung mga bata? Pwede mo naman sigurong ipagpaliban yung lakad nyo ng mga kaibigan mo, Han, di ba? Para ikaw na lang muna magbantay sa mga bata. Kasi kailangan ko talagang pumasok sa trabaho. At bakit ko naman gagawin yun? Importante rin naman yung lakad ko. Labas lang naman kayo ng mga kaibigan mo, di ba? Hindi lang yun basta labas, no? Meeting din yun. Pag-uusapan namin yung plano naming negosyo. Max, nakalimutan mo na ba? Sinabi ko yun sa'yo kagabi. Sorry, mga nakalimutan ko na. Pero sige na naman. Mayag ka na. Di hamak naman na mas mahalaga yung trabaho ko kaysa sa lakad mo eh. Pakiusapan mo na lang yung mga kaibigan mo na ituloy na lang sa ibang araw yung meeting mo. Wala O, di na. kaya, sila na lang muna kasi. Kamo, may gagawin kang mahalaga. Ay, wow! Ako pa talaga ngayon ang kailangan mag-adjust. Hindi ko naman anak yung mga batang yan, ah. Anak mo naman yan, di ba? Isan. Huwag mo nga ako matawag-tawag na, Han. Nanggigigil ako sa'yo. Max, kung ayaw ni Ana na alagaan yung mga bata, aalis na lang kami. Hindi. Dito mo na sila iwanan. Sabi mo wala kang mapag-iiwanan sa kanila, di ba? Tsaka, di mo naman sila pwedeng galing pauwi. Saka mas makakasigurado ako na ligtas sa mga anak ko pag hindi ko sila sa bahay na. Mama, Ikaw na kayo sa umalis. anak niya. Dito mo na sila iwanan. Hola, Dio! Ano talaga, Max? Pasensya na ulit sa abala. Pag I love you na diya, pag I love you na. Sabi mo, nagmamadali ka na. Oo nga eh. Mauna na ako. Baka maiwan pa ako ng bus na sasakyan ko. Salamat ulit ha. Bye. Kiss! 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 Kiss. Ganun na lang yun? Anong ganun na ba yun? Na nag-decide ka na hindi man lang hinihingi yung opinion ko. Kaya nga nakikiusap ako. Ngayong araw na naman hanggang bukas ng gabi. Kung
wala lang akong pasok sa trabaho eh. Di sana ako na lang nagbantay sa mga anak ko, di ba? Sa mga bata yan. Hindi ko sana silang ano. Anong anuhin? Wala kang ginagawa sa mga anak mo, ha? Tsaka dapat nga ikaw ang magbantay sa kanila at hindi ako. Ayun lang. Hanggang bukas ng gabi pag uwi ni Valerie. Please, anak, may kiusap ako. Papa Dudut, hindi na nga ako nakapunta sa lakad ko ng araw na yon dahil kinailangan kong bantayan ang mga anak ni Max sa bahay. Ayaw ko naman silang isama sa meeting namin ng mga kaibigan ko dahil sigurado kong hindi rin ako makakapag-concentrate. Kesyo sa kanila lang mabubuhos ang atensyon ko sa kakabantay. Nasa edad pa naman sila na mga ipagkapilyo at pilya kaya alagain. Kung doon ay nakakapangog ding sabayin. At yun nga ang eksaktong naranasan ko maghapon hanggang sa makauwi si Max. Hindi ko na nga nakuhang makapagluto ng hapunan namin kaya nag-decide na lamang kaming mag-order ng pagkain noong si Max na ang nagbantay sa mga bata at saka pa lang ako nakaligo at nakapagpahinga. Tandang-tanda ko pa na aburido ako noon at naiiyak na lamang sa labis na pagod habang nasa banyo. Pagkatapos kong maligo, napatulog na ni Max ang mga anak niya, saka pa siya kinausap kung ano ang plano niya sa mga bata. Sinabi lang niya sa akin na sa bahay muna namin ang mga anak niya hanggang sa makabalik si Valerie. Kaya buong weekend, ako ang naging nanay ng mga batang hindi naman nanggaling sa akin. Nung kinuha na ulit ni Valerie ang mga anak niya ay nakahinga na ako ng maluwag. May tampo pa rin ako kay Max dahil sa pinag-alaga niya ako sa mga anak niya. Pero that time ay malaki na malapit na ang birthday niya. Kaya sinantabi ko na lamang yun. At nagpatuloy ako sa plano kong out of town namin. Isang araw bago ang karawan ni Max, pinakita ko sa kanya ang plane ticket for two at booking ng hotel sa Boracay bilang regalo ko sa kanya. Boracay ah. Papa Dudut. Boracay ah. Surprise! Diba, pangarap mo makapunta sa Boracay? O yan, regalo ko para sa birthday mo. Plane ticket yan ng flight natin mamayang madaling araw at booking ng hotel. Bukas na talaga to? Oo, sakto sa birthday mo para doon na tayo sa Boracay magsa-celebrate. May plano ka palang ganito pero hindi mo malang sinabi sa akin. Bakit ko naman sasabihin? Eh di hindi na surpresa yun. Kaso ano yung birthday din kasi ng panganay ko bukas. Tsaka nagpaplano si Valerie na mamasyal sa amusement park dahil yun daw yung gusto ng anak namin eh. Ha? Anong sabi mo? Pumayag ako kasi Pumayag ka nang hindi mo sinasabi sa akin? ikaw nga di mo sinabi yung plano mong alis natin. Seryoso ba yan? Eh bakit ko nga sasabihin? Eh surprise nga, di ba? Tsaka hindi ko naman alam na birthday din ang panganay mo bukas. Nasabay kayo at may plano na pala kayo ng nanay ng mga anak mo at kamo pumayag ka na naman ang hindi sinasabi sa akin. Sasabihin ko naman sana sa'yo. Yayayain pa nga kita baka sabay na lang namin i-celebrate ng anak ko yung birthday At namin. tingin mo, papayag ako. Ano naman? Intindihin mo naman sana. Anong gusto mong intindihin ko? Eh hindi ko naman alam kung kailan ang birthday ng mga anak mo eh. Hindi ko rin naman responsibilidad na alamin yun. Ang focus ko lang rito ay yung birthday mo. Matagal kong pinlano yung alis natin kasi nga alam ko na gusto mo makapunta ng Boracay. Hindi ko naman alam na may iba ka palang gustong gawin sa birthday mo tapos hindi mo man lang sinabi sa akin agad. Pag sinabi ko ba sa'yo agad, papayagan mo ako na mag-celebrate kasama ang anak ko. Hindi! Ano naman? Max naman! Bakit kita papayagan eh? May alis nga tayo bukas. Ayan na yung ticket oh. Bayad na yan. Bayad na rin yung booking ng hotel. Bukas na yan eh. Hindi ka naman makaintindi. Gusto ko lang naman makasama ang mga anak ko sa birthday namin. Eh na lang ulit kasi yung mangyayari simula nung naghiwalay kami ni Hindi ko na Valerie. siguro problema yun, di ba? Please naman oh. Kahit para lang sa anak ko. Anong kahit para lang sa anak mo? Iyako. Ano na ako? Kalimutan mo. Nangako ka rin sa akin na ako ang magiging prioridad mo. Tsaka, ayan na nga yung plane ticket at booking ng hotel oh. Kilawan na ka, girl. Cancel ko yan. Sayang naman yung nagastos ko dyan, Max. Ikaw kasi. Dapat sa susunod, kung may plano kang ganyan, sabihin mo sa akin. Ulit-ulit na lang tayo, ah. Hindi mo ba talaga naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko naman. Naiintindihan?
Do? Papadudot, hindi ko naman siguro responsibilidad na alamin ng EDSA ng kaarawan ng mga anak ni Max para makapag-adjust ng schedule namin. Dahil labis na dapat or labas na dapat sila sa anumang gusto namin gawin. At yun ang pinahintindi ko sa boyfriend ko kahit na ako pa ang magmukhang masama. Hindi naman sa inaagawan ko sila ng moment na magkasama. Pero dapat ako ang priority ni Max dahil ako na ang kinakasama niya. Ang ending, natuloy naman kami ni Max sa trip namin sa Boracay pero halata sa buong biyahe na hindi naman siya masaya. Bihira lamang siyang ngumiti, madalas ay sa pilitan pa. Lagi rin siyang aburido at hindi ko rin siya mayaya sa mga activity na gusto ko sanang gawin naming magkasama. Gusto lang niya sa hotel kesyo pagod daw siya pero may sa ilang beses ko siyang nahuli na nakikipag-video call sa mga anak niya. May pasabi-sabi pa nga siya na sana raw ay magkakasama sila sa mga oras na yon. Cause I'm yours. Every time I see you, I die a little more. Stolen moments that we steal as the curtain falls. It'll never Hi, Ma'am Vilma. Can I hold you in the street? I kiss you on the dance floor. I wish that we could be like that. Be like that. 'Cause I'm yours. I'm yours. Happy New Year. On the dance floor. Can we be like that? Say, do so.
Ayan na, forever! Di ka ka-demand, ani girl. Kaya naman gid siya anak. Ako bilib bukus lalaki. Wag gyapon niya napasagdan niyang responsibilidad nga as papa. Even though bulag na sa partner, but still ang pagkapapa na agyapon. Dili awat sa uban diha. Nga nawa ang responsibilidad. Why is that so? Ang anak gikalimtan nga murag murag bula. Unta kuan ni siya sa inyo ha. Kani bitaw nga story ay opener ni sa katong mga papa nga ilang mga anak ilang gipasagdan. Dapat ninyo pasagdan ninyo mga anak. Dapat ipa-feel ya po ninyo sa ilahang even though bulag ibutang na bulag sila si mong mama. But still imong gyapon ng anak. Kita gyapon nimong naa ka sa iya, naa ka nakasupport sa iya. Ana lang! Na, 12:48 na ra ba? Dahil isa lang. Barangaya fam forever! It's gonna be everything's gonna be just fine. It's gonna be a good life. I'm a mess. I'm a user. I'm a hater. I'm a user. I'm a mess. I'm obsessed.